Ang anak ng isang mangingisda ay namatay daw dahil sa isang misteryosong bangus. Ayon sa kwento, nahuli ng isang mangingisda ang isang bangus sa isang lawa na nasa loob ng isang maliit na isla na napapalibutan ng tubig dagat. Iniuwi ng mangingisda ang nahuling bangus at dali-daling niluto upang pagsaluhan nila ng kanyang pamilya. Makalipas ang 2 linggo, tinapuan ng hindi natukoy na sakit ang kanyang batang anak. Ito raw ay nilagnat at hindi na naagapan at ito ay binawian ng buhay. Naniniwala ba kayo na ang isang engkantado ay kayang mag-anyong bangus? Sa Kabikulan Region ay may isang isla na nababalutan daw ng hiwaga. Tinatawag nila itong Matukad Island. Ito ay matatagpuan sa Caramoan, Camarines Sur, Pilipinas. Mas malawak ang nasabing isla kumpara sa mga karatig isla nito. Maraming turista ang nagnanais makapunta dito dahil sa kaakit-akit nitong kagandahan. Sa naturang isla ay mayroong isang lagoon o lawa. At dahil tinawag itong lawa, nangangahulugang walang lagusan o labasan ang palibot nito. At ang tubig dito ay pinalilibutan ng bato kaya nananatili ang katubigan sa loob. At sa labas ng naturang isla ay pinalilibutan ito ng dagat o tubig alat. Sa naturang lawa, ang lasa daw ng tubig dito ay magkahalong tubig alat at tubig tabang. Tuwing umuulan ay nadadagdagan ang tubig sa lawa. Ipinagpapalagay naman ng ilan sa kanila na kaya naglalasang tubig alat ng kaunti ang lawa ay dahil posible daw may maliit na butas ang palibot ng lawa kaya nakakapasok ang kaunting tubig alat doon. Naging misteryoso ang lawa na ito dahil nagtataka sila kung paanong nagkaroon ng bangos sa isang lawa na nasa loob ng isang isla na kung saan ang isla ay pinalilibutan ng dagat. Pinaniniwala ng ilang lokal na sa nasabing isla ay may naninirahang 2 bangos na ang kanilang inilagi doon ay mga dekada na. Ang isa pa sa nakakapagtaka ay tanging 2 na lamang na bangos ang naroroon. Palaging magkasama ang 2 bangos. Ang mas maliit na bangos ay palaging nakabuntot sa mas malaking bangos. Noon daw, nasa 5 dekada na ang nakakalipas, ay may isang napadpad na mangingisda doon at posibleng sa kanyang pagkagulat na makakita ng bangus sa lawa ay nagawa niya itong hulihin. Kanyang iniuwi sa bahay, niluto at kanilang inulam. Matapos ang pangyayaring ito, makalipas ang 2 linggo ay nagkasakit ang kanyang anak at tuluyan nga itong namatay. Simula nga noon, pinaniwalaan na ng mangingisda na mahiwaga ang bangus at lawa na kanyang napuntahan. Wala na rin nagtatangkang humuli ng bangus sa pinasagang misteryosong lawa. Nagpasalin-salin na ang kwentong ito sa paglipas ng matagal na panahon. At dahil nga dito, nabansagan nga ang isla ng Matukad na Enchanted Island. At ang lawa dito ay isang Enchanted Lagoon. Dahil naging maingay ang kwentong ito sa mga lokal, nasagap na rin ang balita sa labas ng rehiyon at unti-unti ay dumami ang mga dayuhan o turista na nagnanais masilayan ang sinasabing mahiwagang lagoon. Dahil sa misteryosong kwento na kumalat na may kaugnay sa mangingisda at sa naturang lawa, ipinagbabawal doon ang paggambala o paghawak ng isda na nananahan sa lawa ng Matukad Island. Kahit nga ang ilan sa mga turista na hindi naniniwala sa kahiwagaan ng isla, ay patuloy pa rin ipinagbabawal ng mga tour guides doon ang paglusong sa lawa at paghawak sa mga bangus. Para na rin daw ito sa kaligtasan ng 2 bangus at isa pa, ang lupa daw sa ilalim ng lawa ay parang kumunoy. Kaya napakadelikadong tumapak o lumusong doon. Dahil matarik ang mga rock formation sa isla, mahigpit na patakaran doon na ang mga turista ay nararapat na may kasamang tour guide upang gabayan sila sa pag-akyat upang masilayan ang lawa. Pagsapit ng hapon, magsisimula ng lumakas ang hangin. Kaya ang palaging paalala ng mga tour guides na kailangan ng bumalik sa bayan upang di sila abutan ng pagtaas ng tubig at para maiwasan ang nagpapadyang sakuna. Kadalasan ding kumikidlat doon pag malapit ng lumubog ang araw. Ang
Ang bangus ay isang uri ng isda na kinakain ng tao. Kaya nitong mabuhay sa tubig tabang o fresh water at kaya ding mabuhay sa tubig alat o salt water. At dahil sa katangiang ganito ng bangus, naging paborito ito ng mga taong gustong umunlad ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng aquaculture. Sa tipikal na sukat ng bangus na umaabot ng 3 talampakan, ay maaari din itong lumaki pa ng hanggang 6 na talampakan. Naglalaro ang bigat nito sa pagitan ng 8 hanggang 13 kilo. Pagdating sa aquaculture, ideal ang pagpaparami nito dahil ang babaeng bangus ay kayang mangitlog ng hanggang 5 milyong piraso. Maraming tao ang gustong-gustong kumain ng bangus. Masarap nga daw. May ilang tao din na iniiwasan itong kainin dahil sobrang matinik nga daw. At ngayong alam na natin na pwedeng mabuhay ang bangus sa tubig tabang at tubig alat, maaaring magkaroon na tayo ng ideya kung papaanong nakarating sa lawa ng Matukad Island ang mga bangus. May posibilidad nga na may butas sa paligid ng lawa at maaaring sumuot doon ang mga ligaw na bangus mula sa dagat. Maaari din na noon ay umabot ang level ng tubig dagat sa lawa at napadpad doon ang mga bangus. At nang bumaba na ang level ng dagat ay naiwan ang mga bangus sa loob ng lawa. Samantala, mararating mo ang mga isla sa Caramoan, Camarines Sur sa pamamagitan ng bangka. Meron silang tinatawag na short trip at ang halaga ng paglayag o pagsakay sa bangka ay 2,500. Samantala, ang tinawag naman nilang long trip ay nagkakahalaga ng 3,500. Sa Caramoan, makikita mo ang iba't ibang mga isla. Naroon ang tinatawag nilang Minalagos Island. Hango daw ito sa salitang mini at lagos dahil sa isang makipot na lagusan dito. Maraming turista ang naaaliw dito dahil malapulbos ang mga buhangin. Ang tanawin ay nahahawig sa makikita mo sa Coron, Palawan. Meron din doong tinatawag na Busdak Island na lumilitaw lang daw kapag mababa ang tubig o kapag low tide. Malapit sa Busdak Island ang isa pang isla na tinatawag nilang Lagos Island. Mula dito ay mas maayos mong makikita sa di kalayuan ang isla ng Catanduanes at ang mainland Luzon. Ang susunod namang isla ay ang Crocoturtle Island. Ganito ang naisip nilang itawag dito dahil may parte kang makikita na parang korte ng pagong at ang dulo ay naghuhugis buwaya. Tunay na mahiwaga ang iba't ibang parte ng Pilipinas dahil napakarami pa rin tayong dapat malaman sa mga natatangi at natatago nitong ganda.